Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailantaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika ng dakilang Panginoon na nakatitik sa santong kasulatan. Kahabagan ko ang dapat kong kahabagan. Kaawaan ko ang dapat kong kaawaan. Ano ang ibig ipaunawa sa aking mainiibig na mga kapatid? Na ang mga salitang ito'y binitiwan ng isang Jesus sa mga tao nung dakong una. At hanggang sa ngayon, o aking mainiibig na mga kapatid. Kung inyong paghambingin ang inyong mga buhay nung dakong una, nung kayo'y wala pa sa katurang ito, at ngayon kayo ay nasa katuroan na ng dakilang Panginoon. Ano ang nadama ng aking mainiibig na mga kapatid? Kung sasambitin ninyo sa inyong mga kalagayan, ako nung dakong una ay walang kapayapaan. Subalit ngayon, ako ay may kapayapaan. Tama. O aking mainiibig na mga kapatid. Dahil sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, naging malapit na ang Panginoon sa inyong mga puso. Naroon na ang pag-asa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbibigay buhay, kabiyayaan, hanggang sa ngayon ay inyong tinatamasa o aking mainiibig na mga kapatid. Ano ang laging bangkit ng kabatliyaan? Magpasalamat kayo at magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, dumadating ang kahinaan ng isang ako o aking mainiibig na mga kapatid. Dahilan sa mga mabigat na tiisin sa buhay, humihina at naluluoy ang pananampalataya ng isang ako. Naroon ang pagtutol sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat ang tiisin sa buhay ay inaaring pasang mabigat na krus sa balikat o aking mainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga o aking mainiibig na mga kapatid, alalahanin ninyo ang maraming kagandahang loob ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Mga kagandahang loob na nagbibigay kaaliwan, hindi lamang ng inyong mga puso, nagbibigay din ng kaaliwan sa inyong mga espiritu, sapagkat ito ang ninanais ang inyong mga ako. Ito din ang ninanais ang dakilang Ama na makita niya ang kanyang mga iniibig at hinihirang ay nagtataglay ng kagalakan sa puso upang sa ganon maging masipag na manggagawa sa kanyang ubasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, bakit idinadaan ng tao sa matinik na daan? Bakit iniinom ng tao ang mapait na apdo ng buhay? Kung kaya nga o aking mainiibig na mga kapatid, ang sarong ininuman ng dakilang Ama ay sa ding saro ng inyong iinuman o aking mainiibig na mga kapatid. Magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat nakikibahagod kayo sa tiisin
ang isang Jesus, nung siya'y nakabayubay sa krus doon sa bundok ng mga bungo. Aking mga iniibig na mga kapatid. Mga buhay na saksi kayo. Mga buhay na saksi kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa kalagayan ng mga kaluluwa na ngayon ay nasa gitna ng mga bibigat na pagsubok sa buhay. Nasa gitna ng tiisin sa buhay, yung aking mga iniibig na mga kapatid. Ito kaya ang sasabi ng tao. Ito kaya ay parusa na ng kaitaasan. Ito kaya ay haplit na ng Diyos sa kaitaasan. Kung kaya nga't ang tao ay dumadaan sa pagtitiis o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't sa biyayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, ito ang laging binabanggit ng kabatayaan, ang inyong mga tungkulin. Ay huwag niyo ipagdamot sa inyong mga kapwa. Lalo't higit na ang tinatawag na panalangin. Panalangin na walang tapatid o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat yan ang kailangan ng inyong mga sariling kakuan. Lalo't higit na pangangailangan ng inyong kapaligiran. O aking mga iniibig na mga kapatid, magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama sapagkat nariyan pa rin ang lakas sa inyong mga bisig. Nariyan pa rin ang lakas ng inyong mabuong kapuan na kayo'y tumutupad pa rin ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Aking may iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo. Dahil sa panahon ito, puspusin ninyo ang pagtupad ng mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama na walang pag-alinlangan sapagkat kailangan ng kaitaasan ang panalangin. Kailangan ng kaitaasan ng kawanggawa. Kailangan ng kaitaasan kung paano kayo mamuhay sa kapatagan lupa ayon sa kalooban ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid. Pakinggan nyo palagi ng tinig ng Panginoon. Pakinggan nyo lagi na ang kanyang salita, o aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa ganon kayo na nakapasok na sa bakuran ng dakilang Panginoon kailanman pag nang maligaw muli kung saan kayo tinugot ng kaitasan o aking nga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa panahon ito, binabanggit ng tao lagi na sa kanilang walabi, ako ba'y kinahabagan pa ng Diyos? Ako ba'y kinaawaan pa ng Diyos sapagkat ito ang tiisin ng aking buhay na hindi ko naman dala ang mabigat na krus sa aking mga balikat o aking mga iniibig ng mga kapatid. Naway sa inyong mga labi, kung kayo man ay dumadaan sa sakit ng buhay, kayo, alalahanin ninyo ang kagandang loob ng dakilang Ama na ipinagkaloob sa inyo. Alalahanin niyo ang pananampalataya na siyang nagbukas sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, pananampalatayang punong-puno ng pag-asa, pananampalatayang punong-puno ng pag-ibig na nagmumula sa kaitaasan. Ang aking karagdagan, ibabalik ko muli sa inyo ang nakatitik sa santong kasulatan, 2 Corinto, Kapitulo 6, 1 hanggang 3. Pakibasa. Verse 1 hanggang 3. Sabi dito, at yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kapuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito,
ngayon ang araw ng kaligtasan, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatikisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Gusto ko. Salamat. Ang handog ko sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo, Lucas 17:3. Pakibasa. Handog ko yan sa dalawang namumuno, yung mataas na tungkulin sa loob ng lunduyang ito. Pakibasa. Lucas 17:3. Ito po yung nasabi sa sulat ni Lucas, chapter 17, verse 3. Sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Maraming salamat po. Nanawaan nyo? Mga Pangulo, malang Pangulo, nanawaan nyo? Sapagkat ninanais ng kaitaasan kung ano ang tinatawag na kaayusan sa loob ng lunduyan. Muli, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na may sama na ganat maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa na minsan pang naritong dumadalo sa piging ng dakilang Panginoon, na ang bawat isa ay tunay sa kanyang puso, na dumudoon sa piging na ito upang minsan pa ang hain ng dakilang Panginoon ay kanyang matamo. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ang bawat isa ay hindi na nga sa mga tulad doon sa laging inaanyayahan, kundi ang pusang loob mula sa inyong mga sarili at pagtatalaga sa harapan ng dakilang Panginoon ang siyang manatili sa bawat isa, sapagkat katotohanan na ang sinumang laging dumudulog sa kanyang piging tunay na ito ang higit na makakakuha ng bawat biyaya mula sa Panginoon, sapagkat sa kanyang mga kamay lamang kinakailangang manggaling ang bawat kakainin at iinumin ng bawat isa. Maging ang inyong tatamuhin sa inyong mga buhay, sa inyong mga paggawa, sa inyong mga kaisipan at sa inyong mga puso. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon na siyang laging naghahain ng kanyang piging. Harinawa ang bawat isa ay laging naririto, na ang mga inyong kinakain at iniinom ay tunay inyong ninunguya at inyong ninanamnam sa inyong mga sarili, nangupang sa gayon ng layunin na kanyang nais na maipabot sa bawat isa, sa bawat tungkulin na nararapat sa bawat isa sa inyo. Ito ay inyong makuha at tunay na maunawaan, na hindi na lamang naaaninag at di naririnig kung saan-saan, kundi mula sa inyong puso ay tumutubo ang isang layuning tunay na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Kaya nga't laging binabanggit sa bawat isa, ang Panginoon ay tumatahan sa isang malinis na puso, at ang pusong yan na siyang tunay na nakaririnig at nakatatayo sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ang panatilihin nyo sa inyong mga sarili sa bawat sandali at pintigin ng inyong mga buhay. Kayo ay binigyan ng bawat panahon, ng takdang panahon ng paggawa.
Subalit ang panahon para sa Panginoon, mga iniibig na mga kapatid, tunay na bigyan daan ninyo sa inyong mga buhay, na ito ay huwag nakawin ng mga bagay ng kadahilanan ng ayon sa sanglibutan, ng ayon sa inyong mga sariling kalooban, sapagkat tunay na mahalaga na ang mga bagay na ito ay inyong matutunan at tunay na maging isang tunay na kaugalian sa inyong mga sarili. Sapagkat ang tunay na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay tunay na nag-aayos ng kanyang buong kabuuan. Sinisipat ang bawat bahagi nito at tunay na kanyang inaayos at pinupunan ang bawat dumi, ang bawat kamalian, ang bawat puwang na ito. Mga iniibig na mga kapatid, nararapat at tunay ng paghandog ng bawat isa ay isang buong kabuuan. Huwag nga ninyong bawasan ang mga bahaging yan sapagkat kayo yung mga mag-aaral na tunay na ngang nakarinig at nakakaunawa ng mga bagay na ito. At sa kalagayang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang hinihintay sa bawat isa? Kundi ang tuluyang pagsunod, kundi ang tuluyang pagbibigay ng kusa ng kanyang sarili. Kung kaya nga't hanggat ang tao ay nagbibigay ng puwang sa kanyang sariling kalooban, hindi lamang sa kalagayang ito, maging sa kabilang buhay, ay paulit-ulit na ipadarama ng inyong ng batas ng dakilang Panginoon ang bahagi ng bawat karanasan ng pagpili na yan. Mga iniibig na mga kapatid, tingnan nga ninyo ang bawat halimbawa ng tunay na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon, na ang kanilang buhay ay di na nga tinitingnan ng ayon sa laman, kundi ng ayon sa kalooban niya na marapat na gawin. At narito ano nga ang katangian ng mga mag-aaral na yan at mga tagasunod. Narito ang katatagan sa kanilang puso ay tunay na naninirahan. Ang kanilang pananampalataya ay tunay sa isang haligi na natatayo sa tunay na matigas na bato, na kung ano man ang dadaan ay hindi na nga tunay na mabubuwal. Ganito baga ang pananampalataya ng bawat isa sa Panginoon. Yung bagang haligi na itinatayo nyo ay tunay na siya ang tinutungtungan, sapagkat ito ang narapat, sapagkat ang bawat pananampalataya na kinukuha ng tao ay tunay na magkakaiba, sapagkat sa pamamagitan ng bawat patotoo sa kanyang buhay, dito natatayo ang kanyang paniniwala. At hari nawa mga iniibig na mga kapatid, isa kayo doon sa mga tagasunod ng dakilang Panginoon na tunay ang paghahanda ng pasimula ng kanyang pananampalataya ay naitindig sa kanya, hindi pa man sa anumang mga bagay. Kaya't ito ang sa inyo'y laging ipinaabot upang ang layunin ng buhay na sa ngayon ay sa inyo'y ibinigay. Kayo ay tumutungo sa isang tuwid na daan, na sino mang dito ay dadaan tunay na di mawawalay sa Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang bawat kalakasan na titira sa inyong mga buhay. Ito ay tunay niyong ilaan sa dakilang Panginoon, na ang inyong mga sarili ay tunay na nga ninyong kalimutan, upang yaong paghandog na siyang mag-aalab na hinihintay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Ito na nga ang maihandog nyo sa inyong mga buhay. Ang bawat isa ay tunay na mahalaga.
Ang bawat isa ay tunay na tinuturuan. Ang bawat isa ay tunay na iniingatan sapagkat ang bawat isa ay tunay na mahalaga sa harapan ng dakilang Panginoon na walang pagkatangi. Kaya nga't kung papaano ang bawat isa ay laging binibigyan ng pagkakataong tumayo. Mga iniibig na mga kapatid, ingatan din naman ninyo ang inyong mga sarili na lagi nangang nangabubuwal sa mga mumunting bato. Ang mga mumunting bato na yan na nasa inyong harapan tunay na laging naririyan sapagkat ang inyong kalagayan ay naroon pa rin sa tunay na pagpipino at tunay na paglilinis. At ang mga iyan ay huwag gawing kadahilanan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Maging ito man ay isang batong malaki sa inyong harapan, mga iniibig na mga kapatid, sa harapan ng dakilang Panginoon, kung katotohanan ang bawat pananampalataya na inyong ibibigay sa Kanya, ang pagtitiwalang iyan, ang siyang sa inyo'y magliligtas upang inyong damhin na na sa harapan ng dakilang Panginoon ay walang imposibleng magaganap. Ito ang bahagi na siyang tunay na di mapapanghawakan ng karamihan sapagkat ang kanilang pananampalataya ay di pa nga natatayo doon sa bato na inihanda ng dakilang Panginoon. Kaya't ito ang sa inyo'y aking iiwan. At minsan pa, ang bawat isa ay tunay na magsumikap at magpatuloy sa daang kanyang tinatahak. Nakita na nga ninyo ang kaliwanagan patungo sa Panginoon. Kinakailangan na lamang na ang bawat isa ay bantayan din ang kanyang sarili sa kanyang paglalakbay upang kung papaano ang pag-iingat ng dakilang Panginoon sa bawat paghakbang na inyong ginagawa, kayo man sa inyong mga sarili ay magkaroon din ng ganong paggawa nang upang sa gayon ang bawat tukso ay hindi sa inyo makalapit at gayon din naman kayo ay makaiwas. At ito ang muling aking iiwan sa aking mga iniibig na mga kapatid. At muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid na patuloy na gumagawa at nananaliksik sa harapan ng dakilang Panginoon. Mapalad kayo sa inyong paglalakbay sapagkat ito ang panahon na kung saan ang bawat isa ay malayang gumawa na ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo sa inyong mga sarili, pinagkakaloob ang kalayaan sapagkat nalalaman ng isang mag-aaral ang palatuntunan o batas na pinagkaloob ng dakilang Panginoon. Hindi na to nalilihim sa lahat at bawat isa sa inyo. Kayo na sumusubaybay at nananatili, gumagabay sa kung ano ang kaloob ng dakilang Panginoon, ang bawat isa ay hinahasa o sinasanay ang kanyang sariling ako upang nang sa gayon sa kanyang pagpapatuloy ay hindi na nga siya muling magkamali. Bagamat mahirap o banay-banay ang pag-aaral,
ang katyagaan ng kaitaasan ay laging ang nasa inyong mga harapan. Bagamat malaon na sa inyong itinuro, ang kaitaasan ay laging nahahandang naghihintay ng inyong mga pagkilos. Kayo na mga inaaralan ng dakilang Panginoon, saan nga kayo patutungo? Bakit nga ang iba sa inyo ay nagkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan? Bakit nga ba na bagamat sa inyong mga nakaraang pamumuhay, kayo ay hindi pa rin makahagilap ng tunay na pagkaaral na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon? Bagamat kanya nang isinugo ang kanyang anak, kayo pa rin ay naroroon sa diwa na kung saan ang inyong pakikibaka o pag-aaral dito sa sanlibutan ay naaayon pa rin sa inyong mga laman. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy, unti-unti nga ninyong sinasanay ang inyong mga sariling gumawa ng kabutihan. Subalit ang kaitaasan ay nagbigay ng isang aralin na kung saan may isang mainam na pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Naway ito inyong matuklasan o matutunan. Bigyan nyo lamang ang inyong mga sarili ng pagkakataon na ito'y umusbong sa inyong mga kaakuhan. Na kayo bilang isang mag-aaral na patuloy na gumaganap ng kanyang kalooban, kayo nga ay natututong humarap sa Kanya upang nang sa gayon inyong mapagsino ang mga kabutihan na ginaganap ng bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay nga na paggawa na naaayon sa Espiritu ay siya lang tanging tinatanggap ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo'y malaon ng gumaganap ayon sa inyong laman. Nalalaman ng kaitaasan na kayo sa inyong paghakbang, inaasahan. Ang bawat isa ay may talino. Talino na kung saan inyong gagamitin sa kapakinabangan ng inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na pag-aaral na inihahandog sa lahat at bawat isa, naway inyong matuklasan, sapagkat ang aralin na ipinagkakaloob sa inyong pag-aaral ay tunay ngang inyong mararamdaman, makikita, madadama, at maririnig, bagamat kayo ay unti-unting hinahasa na kumilos at may pagkaloob ang kanyang sariling kabuuan upang nang sa gayon ng kanya namang espiritu ang siyang makalaya at makaganap ng kanyang tungkulin upang nang sa gayon kayo bagamat isang mag-aaral na nasa laman ay inaaralan ng kaitaasan na magpatuloy at magkaroon ng mga pag-aaral na kung saan ang inyong mga sariling kaakuhan ay siya naman tunay na makinabang. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagpapatuloy na bagamat hindi kayo napadadaan sa landas na pinagkaloob o ipinakita ng dakilang Panginoon ang kaitaasan ay siyang handang gumabay at magbigay ng liwanag sa lahat at bawat isa. Ibigay lamang ninyo ang inyong pagtitiwala at pag-asa sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na inaaralan ng kaitaasan, inaasahan
na ang kanyang kalooban ang siyang mangyari sa lahat at bawat isa, na kayo'y hindi nalilingon sa kaliwa o sa kanan, na kayo'y magpapatuloy. Tulad din naman ng ginanap ng dakilang Panginoon na kung saan ang kanyang ginagawa ay naayon sa harapan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapatuloy at naihahanda ang kanyang sarili sa mga pag-aaral na pinagkakaloob ng kaitaasan. Tunay nga kayong nagkakaroon ng mga pag-aaral na kung saan namumutawi sa inyong mga kaisipan damdamin ang kalooban ng pag-aaral na pinagkakaloob sa inyo. Bigyan nyo lamang ng laya ang inyong mga sarili. Magkaroon kayo ng tunay na gabay na kung saan nanggagaling sa kaitaasan. Ito nga'y inyong nararamdaman sapagkat bagamat kayo'y naririto sa sanlibutan, kayo ay nananagana, inyong nararamdaman ang inyong kakulangan. Ito na nga ang pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo na kayo magkaroon na matuon ang inyong mga sarili sa pag-aaral na ayon sa Espiritu, sapagkat ito na lamang ang inyong kakulangan. Ito na lamang ang ninanais ng inyong kabuuan, sapagkat kung kayo ay nasasapat sa kung ano ang inyong tinatamasa sa mga pagkakataon na sa inyong harapan, kayo nga ay naroroon na sa pag-aaral na kung saan ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Piliin nga ninyo na ang pag-aaral ay matutunan nga ng inyong mga sariling kabuuan. Piliin nga ninyo ang pag-aaral na kung saan inihahandog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, sapagkat malibang ang inyong mga sarili ay maging totoo sa pag-aaral na pinagkakaloob sa inyo, kayo nga ay nagkakaroon ng isang pagakbang patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagamat masalimuot ang paaralang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa, isa lamang itong kaparaanan kung paano ang aking mga minamahal na mga kapatid ay maninindigan sa kanyang aralin na natutunan. Sa mga katuroan na kung saan ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Higit, ang inyong pananampalataya ay magiging matatag upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng malawak at mahasa ang inyong mga sarili at kayo'y makahakbang unti-unti patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Kumapit nga sa puno ng ubas ang bawat isa, sapagkat ito ang iniaaral sa lahat na kung saan kayo ay hindi magkakaroon ng bunga malibang kayo'y nakakapit sa puno. Malibang kayo'y hindi gumaganap ng kanyang kalooban, sapagkat ang bawat isa ay may binhi na pinagkaloob ng kaitaasan at inaasahang ang binhi na yan ay tutubo, magkakaroon ng bunga at may pagkakaloob din naman sa lahat at mga nangangailangan. Kaya't hanggang dito ako sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo, naway inyong ingatan upang nang sa gayon ang kaitaasan din naman ay mag-iingat sa lahat at bawat isa, magbibigay ng katuroan na hindi nga ninyo ikaliligaw. Matutuntun nyo ang tunay na daan na inihandog o dinaanan ng dakilang Panginoon, kung kaya't magsipagtibay ang bawat isa, gumawa ng kanyang tungkulin at may pagkaloob ang kanyang sarili
sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon, Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan ang siyang binabati sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan pa man. Pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isang narito at ipinagpapatuloy ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang isang lakas at isang liwanag at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama upang sa gayon ang aking mga minamahal na mga mag-aaral sa paturuan ng diwa ay manatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Tunay na ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani ay dumarating sa isang ako. Na kung saan ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagtitiis ay kibaka upang makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. At ano nga ba ang kalagayan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Nasa anong kapanahunan ba ang aking mga iniibig? Kayo baga ay nasa panahon ng pagtatanim? O nasa panahon ng pag-aani? Sapagkat walang sino man ang makakaalam ng bagay na iyan, kundi ang inyong mga sarili. At nalalaman ng aking mga iniibig na mga kapatid kung ano ang kanilang mga kalagayan mula ngayon hanggang sa kasalukuyan. Sapagkat kung papaano ang dakilang Panginoong Jesus sa kanyang kapanahunan ay nagkaroon ng mga panahon sa kanyang buhay, ang pagtatanim at pag-aani. Itinanim ng dakilang Panginoon ang kanyang mga salita, mga katotohanan. Ipinagkaloob at ipinakilala ang mga karunungan, ang mga kabiyayaan sa lahat at bawat isang narito. At ito'y naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. Sa kanyang pagsusumikap, pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama, ay nagkaroon ng panahon ng pag-aani. At ito ang nangyayari sa kasalukuyan, aking mga iniibig na mga kapatid. Na ang bawat isa sa kanyang mga mag-aaral dito sa sanglibutan ito ay nakakita ng liwanag na siyang gagabay sa lahat at bawat isa sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan ito. Nakarinig sila ng mga salita at katotohanan na kinakailangang gawin ng isang mag-aaral upang kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Ama. Ang mga batas na iyan ang siyang nagbigay daan sa bawat isa upang mamuhay ng maayos at matiwasay dito sa sanglibutan. Subalit, bakit marami pa rin sa mga mag-aaral
ang nagkakaroon ng pag-aalinlangan, nakagagawa ng mga kasalanan sa kanilang buhay. Hindi, hindi bagkus sila ay nagkaroon ng kakulangan sa kanilang mga sarili, kundi bagkus ang kamangmangan ay nananatili sa kanilang mga sarili. Kung kaya't ang pag-aaral sa Espiritu at Diwa ay nagpapatuloy. Walang katapusan ng pag-aaral sa Espiritu, aking mga minamahal ng mga kapatid. At hindi lamang ito natatapos sa isang buhay. At maraming mga pag-aaral, mga karanasan, mga pagsubok, ang ipagkakaloob sa isang ako upang makuha ang tunay na kabanalan, aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang pagtitiis na binabanggit sa bawat isa, ito ay pagtitiis sa Espiritu at hindi sa laman. Sapagkat aking mga iniibig ng mga kapatid, kung kayo ay nagkakaroon ng pagtitiis sa laman, kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagsusumikap upang umangat ang kanilang mga laman, ito ang hindi kinakailangan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ang kinakailangan ng dakilang Ama sa aking mga iniibig ng mga kapatid ay ang pagtitiis sa Espiritu. Katulad ng mga ganitong banal na gawain. Na anumang uri ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay, kayo ay nananatiling narito at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan upang maglingkod, makakuha ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Kapapalad ang bawat isa, sapagkat kayo ay narito at ipinagkakaloob ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Na sa oras ng kanilang pagkatanim, ay naitatanim ng aking mga iniibig na mga kapatid ang tunay at karapat-dapat sa harapan ng dambalang dakilang Panginoon. At ano ang magiging resulta ng inyong pagkatanim na ito? Kung kayo ay magtanim na naaayon sa Espiritu, ang Espiritu din ang gaganti at magbibigay at ipagkakaloob kung ano ang karapat-dapat upang kayo ay umunlad sa inyong mga sarili. At kung kayo ay magtanim sa laman, ay ang laman din ang magbibigay sa inyo. Subalit, ito ay mananatili dito sa sanglibutan na ito. Ang mga bagay na inyong pinagsusumikapan ayon sa laman ay mananatili at ito ay babalik sa alabok aking mga iniibig ng mga kapatid. Subalit, ang mga pagtitiis na ginagawa ng aking mga iniibig ng mga kapatid na naaayon sa Espiritu, ito ay inyong matadala hanggang sa kabilang buhay. Hanggang kayo ay dumating sa paikipanayam sa kaitaasan, ito ay inyong magagamit, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang kaitaasan ang nagbibigay kung ano ang kinakailangan ng bawat isa. Mabuti ang layunin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ito ay inyong pahalagahan, aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ay bigyan ninyo ng buhay sa inyong mga sarili. Sapagkat kung kayo ay nagkakaroon ng pagpapahalaga sa mabuting layunin ng dakilang Panginoon, ay mabuti rin ang inyong magiging layunin sa inyong buhay. At kung ito ay mapapanatili ng aking mga iniibig ng mga kapatid, ang pagtitiis na yan ay naaayon sa Espiritu. At kung ito ay inyong mapagtagumpayan sa inyong mga sarili, ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtatagumpayan. Sapagkat kayo ay nananatili at nagkakaroon ng pagsusumikap na gawin kung ano ang karapat-dapat sa kaharian ng dakilang Ama. Kung ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang mamuhay ng matiwasay, ng malinis, at mayroong kapayapaan sa kanyang mga sarili, lalong-lalo na ang pag-ibig ay mananatili sa bawat isa, ay katotohanan ang aking sabihin sa bawat isa. Kayo ay makararating
sa kaharian ng dakilang Ama. Kayo ay magiging bahagi ng bawat isa upang ang kaunlaran na naayon sa Espiritu ay maganap, hindi lamang sa inyong mga sarili, sa inyong kapwa hanggang sa inyong kapaligiran. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay, ang inyong mga puso, aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ito ang simula upang mapanatili ng bawat isa ang kapayapaan ng pag-ibig at marating ng bawat isa ang kamanalan na hinahangad ng bawat isa. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ay nakikita ng kaitaasan ng bawat isa na kayo ay may buti ng pananampalataya. May liwanag na nagagabay sa inyong hapon. May pag-ibig na naaayon sa katuruan ng dakilang Ama. At nanatili sa bawat isa ang kapayapaan na siyang inahangad ang aking mga iniibig ng mga kapatid. Panatilihin niyo na lamang ang mga bagay nito upang sa gayon, kapag dumating sa inyo ang tungkulin na sa inyo ay ibabahagi at ibinabahagi sa bawat isa, kayo ay mga tagumpay at hindi masayang ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, kundi ito ay magkaroon ng katagumpayan sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay magpapatuloy din na magbibigay sa lahat at bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin, kung ano ang kinakailangan ng bawat isa, upang sa gayon ang kaunlaran, ang katagumpayan ay maganap sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang piging na inihahain sa lahat at bawat isa ay punong-puno ng mga kabiyayaan at kaunungan, at nasa aking mga iniibig ng mga kapatid ang kahandaan upang kayo ay makakuha, makatikim, makainom na kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay hindi na muling magutom, mauhaw, at kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. At muli, ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ang paalala na siyang hinahangad ng bawat isa ay palaging ipinagkakalo. Muli, ipinagkakalo ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa. Ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan. Tunay nga, nagpapaalala ang kaitaasan sa bawat isa na ang pag-aaral na sa inyo'y binibigay tuwing mayroong gawain, kabanalan. Tunay nga na nasain ng bawat isa na ito ay namnamin ng bawat isa ayon sa kanyang pagka-espiritu na kaloob ng dakilang Panginoon. Nang upang nang sa ganon, ang bawat isa ay tunay nga na ito ay makagawa ng mabuti at ang mabuti para sa Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, malaon na kayong mag-aaral ng kaitaasan na kung paano ang pag-aaral ay nagpapatuloy sa bawat isa. Kaya nga, ano nga ba ang magiging dahilan sa inyong mga pag-aaral? Tunay nga ba ang inyong puso ay para sa Panginoon sa mga sandaling ito? Kayo na bilang mag-aaral
ay tunay nga na pinangalagaan ng kaitasan ng upang nang sa ganon ay hindi kayo mabaling na kung saan man dako. Kayo ay mag-aaral ng kaitasan. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay, nasa inyo ibinibigay lagi ang pag-aaral ayon sa pamumuhay nang upang nang sa ganon maisadiwa ang mga bahagi na nakasulat sa banal na kasulatan. Nang upang nang sa ganon kayo ay malinis sa inyong mga pagkatao at nang ganon kayo na bilang mag-aaral ay mangibabaw ang pagka-espiritu. At ito ang magpatuloy ng gawain para sa Panginoon. Kaya nga't nasain ng bawat isa ang tunay na gawain. Nasa inyo ay pinakikilala ng kaitaasan. Hanapin ninyo ang tunay na kalagayan ng isang kasangkapan na kung paano ang isang pagbubungkal ng lupa ay pinaghihirapan para sa Panginoon. Na ito ay hindi isang bagay na ginagawa lamang kung hindi inaalay ng buong puso para sa Panginoon. Nang sa ganon na ang bawat pagpapagal ay magkaroon ng bunga na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na sa inyo ay ang pag-aaral at ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay kinakailangan ninyong buksan sa inyong mga puso. Bigyan niyo ng daan upang sa ganon kayo ay hindi lamang maging mabuti sa inyong harapan na mga kapwa, kung hindi kayo ay maging mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon, maging karapat-dapat sa mga gawain na inyong ginagawa. Sapagkat tunay nga, maraming gumagawa ng mabuti, ngunit ang mabuti ay para sa sanglibutan. Kayo, ano sa palagay ninyo inyong ginagawa, ngunit kayo inaaralan ng kaitaasan? Tunay nga bang buo ang inyong kalooban na ibigay para sa Panginoon? Sapagkat kayo ay nandito na sa pag-aaral. Alin pa ba ang pag-alinlangan? Alin pa ba ang magiging pangunahin sa buhay? Sapagkat ang bawat isa ay hindi nagkukulang sa kanyang mga kalagayan. Kung hindi bagkos nagiging sagana kayo sa inyong pamumuhay at higit sa lahat, maging sagana nawa kayo sa pag-aaral sa dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang tunay na kayamanan na dapat ninyong bungkalin ng upang nang sa ganon kayo ay magsilago ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, bahagi kayo ng kaitaasan sa pag-aaral. Kaya nga't huwag niyong panghinayangan ang oras na inyong igugugol o panahon man sa inyong mga pagkatao. Sapagkat tunay nga ang lahat ng ngayong kapakipakinabang para sa Panginoon. Nasain ninyo na ang bawat paghakbang ninyo ay tunay nga para sa Panginoon at hindi para sa pakinabangan ng isang laman na tunay nga na hindi naman pinabayaan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, magdumali kayo sa inyong mga pag-aaral ng upang nang sa ganoon magsipag-unlad ang bawat isa sa kanyang kalagayan. Sapagkat huwag niyong tignan ang kaunlaran ng laman. Pag-aralan ninyo at pasdan ninyo ang kaunlaran ng bawat espiritu nang upang nang sa ganoon kayo'y matuto
ng tunay na pag-aaral at mapagtanto ninyo ang inyong mga kalagayan ay kung saan na nandoon sa anumang baitang nasa inyo'y nakaharap upang nang sa ganon maalaman ng bawat isa na kayo ay tunay ngang mag-aral ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, hindi sapat ang pananampalataya na binibigkas ng inyong mga matamis na labi kung hindi hahanapin sa inyo ang tunay na paggawa ng isang tunay na mananampalataya ng dakilang Panginoon na tulad sa unang tipan at sa ibinagbahagi ng dakilang Kristo sa bawat isa. At hanggang sa ngayon na ito ay inyong minamalas at pinag-aaralan nang sa ganon kayo ay maging kabahagi ng kaitasan. O mga iniibig kong mga kapatid, maging matamis nawa ang inyong buhay tulad sa kaloob ng kaitasan nang sa ganon kayo ay maging bukas sa harapan ng dakilang Panginoon at ang Ama sa kaitaasan. Nasa inyo'y nagbigay ng buhay ay lalo pang magbigay ng anumang kaloob para sa mga espiritong nagsisikap na magsipag-unlad sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa pag-aaral. Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, nadarama niyo ba ang kahalagahan ng karunungan na nagmumula sa Panginoon? Kung anong kanyang kayang ihandog sa buhay na ito, bagamat kayong lahat ay nasa sanglibutan. Ang kahalagahan ng karunungan ng Diyos, tunay, hindi niyo mapag-uunawa maliban. Bigyan niyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na ito ay masubukan. Tunay, lahat ng bagay ay ibinigay na sa bawat isa. Bagamat patuloy kayong nakakadama ng kakulangan, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nagkulang. Hindi nangangahulugan na ang mga bagay na ipinagkatiwala ay hindi na ihandog. Ano ngayon ang mayroon sa bawat palad, aking mga iniibig? Tinatawag niya ba itong mga kasalanan? Ano nga bang lahat na inyong nadarama, tinatawag niyo ba itong kapighatian? Ano ang lahat ng inyong pinagtitiisan, aking mga iniibig, tatawagin niyo ba itong para sa Diyos? Tunay, sa buhay na ito, hindi maikakaila ang bawat isa ay tinatawag na nagbabata. Sapagkat wala naman sa bahagi ng buhay ng isang mag-aaral na dinila sa isang paaralan na ang karunungan ay hindi niya daraanan. Kaakibat nito, aking mga iniibig, ay bahagi ang inyong laman. Ano nga bang kabuluhan ng lahat ng ito na inyong dinaraanan? Na sa inyo'y nagbibigay ng karunungan, nagpapagalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Anong sila lahat? Ano pat kahit lisanin ng tao ang katawang laman na yan? Hindi naman mangangahulugan, nalilitaw agad ang karunungan ng isang espiritu na mula sa Diyos kung ito na may hindi niya nakasanayan. Kaya nga mahalaga ang pag-aaral ayon sa espiritu. Mahalaga na maunawaan ninyo ang katwiran ayon sa espiritismo. Ano pat lalo ring mahalaga na mabuhay ninyo ang kamalayan ng inyong espiritu sa pamamagitan ng medyuminidad. Mga iniibig na mga kapatid, nasisiyahan na ba kayo kung anong mayroon kayo? Nagagalak na ba ang puso ninyo sa natatanganan na mabawat palad na mayroon kayo? Paano pa ang inyong espiritu? Naaalala nyo ba siya? Ang kanyang tungkulin, ang kanyang layunin. Nasisiyahan na ba kayo na kayo nakakapaglingkod sa bawat isa sa inyo ayon lamang sa katwiran ng sanglibutan?
Hindi nyo ba nanasain na kayo makapaglingkod sa harapan ng Diyos ayon naman sa katwiran ng isang espiritu? Magkakaiba ba sila, aking mga iniibig? Ang karunungan ba ng Diyos ng kanyang binuhos, ginawa niyang iba-iba upang ang bawat isang mag-aaral ay magkaroon ng pagkalito? Sa katotohanan ay hindi. Ngunit tulad lamang yan ng bawat bahagdan na inyong inaakyat upang marating ninyo ang kaitaasan. Mga iniibig ng mga kapatid, maraming ang bagay na kasiya-siya sa sanglibutan. Hindi ito matatawaran sapagkat wala namang bagay na ginawa ang Diyos na hindi magpapalugod sa bawat puso. Layunin na ng kadakilaan ng Panginoon na ang bagay na kanyang ibinibigay ay lagi magbibigay saya at lugod at kapayapaan sa bawat isa. Pero saan kayo nakakatagpo ng kalungkutan? Saan ang kadahilanan bakit ang bawat pagluwa ay laging pumapatak sa inyong mga mata? Saan yan lahat nang gagaling? Tunay, ang larawan ng isang Kristo ay ipinakilala sa pamamagitan ng larawan ng isang Jesus. Naunawaan nyo ang kanyang kasaysayan kung paano sa pasimula pa lamang ng kanyang pagsilang hanggang doon sa kamatayan ay ipinaunawa niya sa bawat isa ang isang laman ay kabahagi sa lakbayin ng isang espiritu. At hindi naiiwan ang laman na yan doon lamang sa sanglibutan na ginagawa mga bagay ayon sa laman, kundi kaakibat ang laman na yan, nakatuwang ng isang espiritu na yan na gampanin ang tungkulin niya upang habang siya ay may laman, ginagawa niya ang kalooban ng Ama. Sano sa akala ninyo ang kalooban ng Ama? Sano sa akala nyo ang layunin ng inyong mga espiritu? Yan na ba ang ginagawa ninyo ayon sa laman? Mga iniibig ng mga kapatid, narinig ninyo ang Ebanghelyo. Gaano iningatan ng isang Pablo ang Ebanghelyo ng Diyos, na ang kanilang mga gawa, na ang kanilang mga sariling pagkatao ay hindi maging kadahilanan upang ang salita ng Diyos ay mapulaan. Anong uri ng paggawa iyan, aking mga iniibig? Na ang bawat salita ng Panginoon kumahayag sa pamamagitan ninyo. Tunay, bawat isa ay nagiging saksi ng kadakilaang yan, sapagat hindi nila nadarama ang bawat isa, kundi nadarama nila ang Diyos na pumapa sa bawat isa. Ganito nyo ba na ibibigay ang salita ng Diyos? Ganito nyo ba napapahayag yan na isasalarawan sa inyong mga gawa? Sapagkat kung hindi ito magiging gayon, naingatan nyo bang mainam sa inyong puso ang Ebanghelyo ng Diyos? Sapagkat kung ang ehemplo ay ipinakilala sa bawat isa, sa pamamagitan ng mga apostol, sa pamamagitan ng mga propeta, anong aral ang inyong natutunan, aking mga inibig, upang kayo din sa kapanahonang ito ay makapag-ingat ng gayon din? Sapagkat kung maunawaan ninyo ang ipinagkakatiwala ay hindi simpleng yaman, lalong hindi simpleng karunungan, kundi ito'y bahagi ng isang espiritu, ito'y mahalaga. Sapagkat ito ang yaman ng bawat pagkatao. Inyo ba itong napakinabangan? Ito ba inyong nasubukan? Naitago nyo ba sa inyong puso na may kalinisan? Naitanin nyo ba sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban na maging panibagong kasuotan ng inyong kaluluwa? Na hindi lamang lagi ang kasuotan ng isang kaluluwang yan ay kung anong huling ala-ala ninyo para sa sanglibutan. Tunay, marami na ngang yumayaon sa lupa. Pero sino ang nakapagdamit ng tunay na kasuotan na mula sa Diyos upang siya'y tawaging bagong tao? Kaya nga ang pagsasalarawan ay gayon. Lagi na, bawat isa'y tinuturuan
ng katwiran kung paano tawagin ang kapatawaran o pagbibigay tawad. Pero sino ang inyong patatawaring una, aking mga iniibig? Kanino kayo hihiling na kayo'y mapagbigyan? Sino ang sa inyo'y magbibigay ng pagpapala? Sapagkat kung lagi niyong nakikita ang kasalanan ng inyong kapwa, na kailangan humingi ng tawad sa inyo, nakikita niyo ba ang kasalanan ninyo sa harapan ng Diyos na kailangan patawarin din ng Diyos? Mga iniibig na mga kapatid, dahan-dahanin niyo ang pagbibilang ng sala ng inyong kapwa kung hindi niyo nabibilang kung ganun din karami ang inyong pagkakasala. Sapagkat kung naunawaan niyo ang batas ng ganting galaw, anong sasabihin ninyo sa inyong mga puso? Hindi rin ba kayo nagdadala ng kahihiyan sa harapan ng Diyos? Kaya nga sa bawat isang tumatanga ng salita ng Diyos, paano niyo to iniingatan? Naiingatan niyo ba yan sa dami ng bawat paghingi niyo ng tawad? Naiingatan niyo ba ang kalinisan ng Ebanghelyo ng Diyos sa dami ng karanasan na meron kayo sa sanglibutan? Naiingatan niyo ba ang salita ng Diyos sa dami ng kasalanan at pagsuway na nagaganap sa bawat panahon? Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang nakakapag-ingat lamang ng salita ng Diyos ay yung nag-ingat ng kanyang sarili na hindi mahawa sa sanglibutan. Ang nakakapag-ingat lamang ng salita ng Diyos ay ginawa ang kanyang sarili na tunay na sisidlang hirang. Walang kapintasan, malinis, at napagkakatiwalaan. Hindi nyo matatanga ng mabuti ang Ebanghelyo, ang salita ng Panginoon, malibang gawin nyo ang sarili nyong sisidlang hirang. Ito ang kadahilan ng aking mga iniibig kung bakit bawat isang mag-aaral ay nililinis na mainam. At ano ang paraan ng paglilinis ng Diyos? Na kayo'y laging nakakarinig ng kanyang mga salita. Hindi kayo lilinisin ng sanglibutan dahil lagi kayong nagtitiis para sa Kanya. Hindi kayo nililinis ng sanglibutan sapagkat lagi kayong lumuluha para sa Kanya. Kundi lagi na ang ginagawa sa inyo ng sanglibutan ay ibigin siyang mainam na halos hindi nyo na rin kayang bitawan ang anumang bagay na mula sa sanglibutan. Hindi ito ang paglilinis, aking mga iniibig. Sapagkat lahat ng alam nyo sa sanglibutan ay maiiwan lamang dito. At anong nabubuo ninyo sa inyong pagkatao? Nakakabuba kayo ng mainam na kasuotan para sa inyong spirito? Naibibihis nyo ba ang Ebanghelyo ng Diyos na siyang tunay na damit ng bawat espiritu? Kaya nga mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong magtaka kung bakit kahit ngayon, mula noon at hanggang ngayon, ang kaitaas ay nagbabata, makakita lamang ng tunay na mangingibig. Na ang kaitaasan ay patuloy na nagbubuhos ng Ebanghelyo o mabuting balita sa bawat isa sa buong sanglibutan sapagkat ito lamang ang makakapaglinis sa bawat isang ako. Hindi kayo lilinisin ng sanglibutan. Pero bakit kayo dinala rito upang mag-aral? Dinala ba kayo sa sanglibutan upang patuloy kayong magkasala? Upang patuloy kayong maharuyo sa kanyang alindog? Sa katotohanan ay hindi. Inilagay kayo sa sanglibutan sapagkat ang sanglibutan ay sakop ng batas ng naturalesa. Sakop siya ng panahon, sakop siya ng maraming paggalaw, at dito higit yung mauunawa ng batas ng Diyos sapagkat meron kayong mga panahon lamang na binubuo. Nagpapaunawa sa inyo ng mga bagay na inyong ginawa ay nagkakaroon ng bunga at may mga bungang nakukuha nyo kaagad sa maiksing panahon. At kayo tinuturuang mainam upang maunawaan nyo kung ano ang dapat nyong piliin. Pinakikilala lang sa inyo sa maiksing bahagi ng buhay na ito, laging dalawa lamang ang pinagpipilian ng tao.
Ang isa'y para sa kanyang espiritu, ang isa'y para sa sanglibutan. Bagamat ang sanglibutan ay tinuruan kayo ng maraming pagpipilian. Alin man ang piliin nyo doon, aking mga iniibig, lahat ng iya'y para lamang sa sanglibutan. Nakita nyo ba ang kaibahan? Kaya nga, sa buhay na ito, bakit kayo nananangan sa mga bagay na inyong nakikita? Tunay, kayo'y nakakakita, pero inyo ba itong napagmamasdan? Nabibigyan nyo ba ito ng malalim na pag-aaral sa inyong mga sarili? Tunay, nalulungkot kayo na umaalala ng mga mahal nyo sa buhay. Nalilisan o mawawala sa inyo. Nalulungkot ba kayo, aking mga inibig, na hindi nyo sila mahahatid sa harapan ng Diyos? Nalulungkot ba kayo, aking mga iniibig ng mga kapatid, hanggang ngayon hindi sila makaalis sa sanglibutan, bagamat wala na sila sa laman? Malulungkot ba kayo, aking mga inibig, na kahit kayo, kung kayo'y lumisan, hindi nyo rin napatid ang tali ng sanglibutan? Malulungkot ba kayo, aking mga iniibig, kung hindi nyo mapagtatagumpayan ang layunin ng inyong espiritu? Ano ang ibig ng tao? Ano ba ang ibig ng Diyos? Patuloy kayong tinuturuan, patuloy kayong binibigyan ng paalala, tuparin ninyo ang kalooban ng Diyos. Pero sino ang nakakasino ng kalooban ng Diyos kung hindi niya mapapalitaw ang kaangkinan ng kanyang sariling espiritu na siyang tanging nagbabalik sa Diyos at nakakaunawa ng layunin ng isang espiritu? Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ito ang unang susi ng pagkilala ng tunay na ako. Hindi nyo maunawaan ng Diyos, aking mga iniibig, lalong hindi nyo siya makikilala kung hindi nyo muna kikilalanin ang inyong tunay na pagkatao, ang kanyang tunay na bahagi kung bakit kayo ay buhay. Sapagkat kung ang buhay na iya'y pinakikinabangan lamang ninyo para sa sanglibutan, iniisip nyo ba nagkakaroon ito ng kabuluhan? Kaya nga, ang Diyos ay nagtalaga ng kanyang palatuntunan sa pamamagitan ni Moises. Ito'y tinatawag niyong 10 utos na mula sa Diyos. Ito'y palatuntunan sa bawat isa na naririto sa sanglibutan upang ang kanyang mga gawa ay mapanuto. Pero sino sa inyo ang nakakaalala ng utos na yan? Sino sa inyo ang naglagay ng utos na yan sa inyong mga puso upang kahit kailan hindi nyo natitingnan ang bawat bato kung saan siya nakatitik, ngunit dinadama mo sa iyong puso sapagkat ikaw at ang batas na yan ay iisa. Kaya ang tao ay nakakalimot sapagkat lahat ng utos ng Diyos ay tulad lamang sa nakatitik sa bato. Malibang kanyang lingunin, hindi niya maaalala. Sapagkat walang nagnasang ilagay ito sa kanyang tunay na pagkatao. Ganon din ang bawat espiritu. Bagamat kayo'y buhay, sino ang nakakaalala sa Diyos sa larawan ng isang espiritu? Marahil ay wala, sapagkat kahit kayo, aking mga inibig, nakikilala nyo ba ang sarili nyong espiritu? Kung ano ang kanyang kaanyuan? Paano nyo nga ba lilinangin ang isang bagay na hindi nyo nakikita, ni hindi nyo nakikilala, ni hindi nyo nauunawaan? Paano nyo nga ba sasambahin ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas kung hindi mo rin naman siya nakikita at nakikilala? Kaya karamihan na nagsasabi sa kanilang puso, Diyos ko, sino sila? Sila yung mga dumadaing sa karamdaman. Sila yung dumadaing na makatakas sa maraming suliranin. Sila yung mga kaluluwang nagkukulang sa maraming bagay na material. Sila yung mga taong nanangan sa sanglibutan at kapag nawawala sa kanila ay kanilang tinatangisan. Malayo ang Diyos sa tao. Sapagkat hindi man lang sila tumangis nung hindi nila ramdaman ng Diyos na nasa kanila. Naniniwala sila sa sinasabi ng marami, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Tunay, sapagkat lahat naman ng bagay ay likhain ng Diyos. Kahit ang inyong kapwa ay bahagi ng Diyos. Kaya nga lahat sila'y nasa bawat lugar. Pero ang katotohanan ng pagiging isang Diyos, sino ang sa inyo'y nakakakilala?
Sapagkat kung nakikilala nyo ang tunay na Diyos, anong hain ang ibibigay mo sa Kanya? Maghahain ka ba ng lahat ng panangis? Ng lahat ng sakit ng loob? Ito ba ang karapat dapat na hain sa Diyos? Kung naunawaan nyo ang kadakilaan ng Diyos, ibabalik ko kayo kung paano naghahain noon. Pinakamainam na bunga ng kanilang paggawa. Makatabang tupa. Pinakamagandang tupa. Pinakamainam na bunga ng pananim. Kayo anong hinahain ninyo sa kapanahunang ito, aking mga inibig? Kaya nga laging ipinakikilala sa tao ang tunay na Diyos upang maunawa ninyo na ang kailangang hain na ibinibigay sa kanyang dambana ay malinis, walang kapintasan. At ano ito? Ang bawat isang espiritu na mayroon kayo. Hindi pa rin nagbabago ang dambana ng Diyos. Hindi pa rin nagbabago, aking mga iniibig, ang paghahain sa harapan ng Panginoon. Upang ang inyong pagpuri sa Kanya ay maging makatotohanan. Upang ang inyong pagsamba sa Kanyang harapan ay maging makabuluhan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong sabihin kayo'y hamak at nangangailangan. Sa katotohanan ay hindi. Ngunit pinipili niyong tawagin kayong hamak at nangangailangan sapagkat inibig niyo ang sanglibutan. Lagi niyong ikinukumpara ang inyong sarili sa inyong kapwa na naririto, samantalang narito ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na makilala niyo ang inyong tunay na espiritu, na siyang nagkakaroon ng karapatan sa harapan ng Diyos na umaangkin ng tunay na kayamanan, na ang kayamanan na hindi mapaparang magpakailan paman. Pero sino ang nagbigay ng panahon upang ito ay pagmasdan, upang ito ay angkinin, upang ito ay bungkalin? Kaya nga, sa bawat isang nakikinig ng salita ng Diyos, anong sasabihin ko sa inyo? Ang makinig, ang may pakinig ay makinig. Ito ang laging binibitawan sa bawat panahon. Sapagkat tunay, bawat isa ay may taingang nakakarinig. Pero sino ang tunay na nakikinig at nakakaunawa ng bawat salita na nagmumula sa isang Diyos? Sapagkat kung ito ang inyong magiging yaman, aking mga inibig, katotohanang sasabihin ko sa inyo, hindi nyo katatakutan ng sanglibutan kahit siya ay maglaho. Ngunit matatakot ka sa iyong pagkatao kung hindi ka makakarating kahit man lang doon sa pintuan kung saan ang Diyos nananahan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Ang kanyang pag-ibig ay katotohanan. Ang kanyang pag-ibig ay karunungan. Sino mang umaangkin ito na tulad sa isang kayamanan, inilalagay niya ito sa kanyang puso na may kalinisan. Sapagkat tangi ang may malinis na puso ang siyang nakakakita ng mukha ng Diyos. Ito ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.